Tayo pong manalangin sa gabing ito. Panginoon, nagpapasalamat kami, O Father God, for this another wonderful night that you have given us. Salamat, Panginoon, sa opportunity that we can listen to your word. Panginoon, salamat sa oras at panahon na binigay ng bawat isa. Dalangin po namin, O Father God, na kayo ang maging tagapagturo po namin, Panginoon, malayang kumilos ang banal na espiritu sa aming kalagitnaan. And we pray, hallelujah, na patuloy nga ng mga salita na aming matutunan, Panginoon, maging kalakasan po namin, Panginoon Lord God, at patuloy nga na mangusap ka sa amin sa lahat po ng aming ginagawa. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral natin tonight for our 99th Bible Study Online, Memorial Stones. Kukuhanin po natin yung ating main text sa Joshua chapter 4 verses 21 to 22. At ito po ay relative doon sa Light of the World Tanawan Onward January series. Ako po yung nag-speak sa Men's and Women's Fellowship kahapon at plan ko pong ituro siya sa inyo kasi most of my attendees ngayon ay mga kabataan. So uma-attend tayo sa youth service at young professionals. Amen. So sabi po ng Proverbs chapter 4 verses 25 to 26, let your eyes look directly forward and your gaze be straight before you. Ponder the path of your feet, then all your ways will be sure. So, hinanap ko siya sa Tagalog. Sabi po doon, palagi daw na sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Ayan, kasi dapat naglo-look forward tayo. We look onward this year, lalo na ngayong January. Kasi 'di ba maaring may mga hindi magandang nangyari sa atin in the past, in the previous year. So dapat kinakalimutan na po natin 'yon. Tapos tayo po ay nakatuon doon sa hinaharap, doon sa magandang pine-prepare ng Lord para sa bawat isa po sa atin for this year. So ang ating objective is as we start the year, we are to look ahead and to not look back knowing that God has called us onward. Yan. So lagi tayong nakatingin doon sa magandang plano ng Lord sa atin sa hinaharap. Pag sinabing onward, it means to continue moving forward, to make progress, to go further and not to stop. So maari din naman na may magandang ginawa ang Lord sa atin for the previous year. 'Di ba marami sa atin attendees ng Bible study, nakakilala tayo sa Panginoon, tinanggap natin siya na Panginoon, tagapagligtas ng buhay natin last year, 'di ba? Pero ang goal natin ngayon is patuloy at patuloy tayong ma-change from glory to glory na maging kamukha at kamukha natin ng ating Panginoong Heso Kristo. So we should go further. Hindi dapat tayo magsawa, hindi dapat tayo mapagod. So itinapik po nung last week yung about the big picture. Ito po ay story ni Joseph. Tapos yung tinapik ko naman kahapon is all about memorial stones na story naman ni Joshua. At ito po yung gusto ko rin ituro sa atin tonight. Yan. So basahin muna natin yung ating main text. Sabi ng Joshua 4:21 to 22, he said to the Israelites, in the future, when your descendants ask their parents, what do these stones mean? Tell them, Israel crossed the Jordan on dry ground. So sa Tagalog, pagkatapos sinabi niya sa bayang Israel, kapag itinanong sa inyo ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan, referring to the memorial stones that we are talking about, sabi dito, sabihin ninyo sa kanila na lumakad sa tayong lupa ang bayang Israel nang tumawid sa ilog Jordan. So ito, magandang representation na hindi lamang po Red Sea yung hinati ng ating Panginoon. Ang ginamit ng Lord during the time ay si Moses. Pero nung patay na po si Moses, sa kapanahunan ni Joshua, hinati din po ang tubig. Yung ilog Jordan naman yung nahati. Amen. Ang ginamit ng Lord dito, mga sacerdote, mga priest during that time headed by Joshua. So dito, gusto lang na i-emphasize yung kahalagahan ng memorial stones. So parang ito yung gusto ng Panginoon na maging tangible reminder para sa mga Israelites sa kagandahang loob na ginawa ng ating Panginoon. Kasi yung Israelites, they tend to forget. 'Di ba? Nung sila ay nakalaya na from Egyptians, nung sila po ay nadala na ng Lord after po nung mapart nga yung dagat na pula, ano nangyari? Nagreklamo sila, 'di ba? So nagreklamo sila sa Panginoon, nagreklamo sila kay Moses, nakalimutan nila na before they are slaves,
tapos ngayon pinalaya sila ng Panginoon. In the same way, gusto rin ng Lord na patuloy na maalala ng mga Israelites, lalo na sa mga future generations, yung kagandahang loob na ginawa ng ating Panginoon para sa kanila. So ang direction natin is that God empowered Joshua to lead his people after Moses died. So yung konteksto ng pag-aaral po natin, patay na si Moses during that time, hindi po nakarating sa promised land itong si Moses. So God showed his power to Joshua in a special way and reminded him and the Israelites to remember what God has done, that it is He who made them cross the Jordan and all the other miracles He did for His people. So the Lord is a God who will faithfully watch over you and who will walk with you. 'Di ba? Minsan may mga mahal tayo sa buhay, pinagkakatiwalaan natin, intentionally, unintentionally, mga loved ones natin, iiwanan nila tayo. Pero the Lord will never leave us. He will walk with us. He will watch over us. Yan. So, tingnan natin ano ba yung mga elements na makikita natin doon when crossing the Jordan River. So, nung nag-cross po sila ng Jordan River, andun po yung Ark of the Covenant. Yan. So, ano po bang ibig sabihin ng Ark of the Covenant? Yung Ark of the Covenant, yun po yung kaban ng tipan. So, pag sinabi po natin na kaban ng tipan, ito po yung sumasagisag sa presensya ng Diyos sa kanyang mga tao. Habang dinadala ng mga pari ang kaban sa Jordan, ito ay sumasalamin sa paraan ng presensya ng Diyos na humahantong sa daan patungo sa mga pangako niya para sa kanyang mga tao. So very sacred yung Ark of the Covenant. Actually, ito yung pinagawa ng Lord kay Moses sa Exodus chapter 25 verses 10 to 22. Naka-indicate specifically kung ano dapat yung maging sukat ng kaban ng tipan. Ayan, so ito po yung itsura ng kaban ng tipan. And then made of acacia wood. And then makikita po natin dyan, ito po ay made of pure gold inside and out. Andun po yung cover known as the mercy seat, made of pure gold with two cherubim, yung angelic figures na nakikita po natin on the screen facing each other with wings outstretched, overshadowing the mercy seat. And then the cherubim were crafted as a single piece with the mercy seat. Ayan. So dito, pinapakita, ano po bang ibig sabihin nung Ark of the Covenant? Nung sila po ay nag-cross doon sa Ilog Jordan, dala-dala po yung kaban ng tipan. Amen. At yung kaban ng tipan na to, that is the symbol of God's presence. The ark symbolized the presence of God among His people. So during that time kasi yung mga Israelites, kapag sila nakikipagdigma, kapag dala nila yung kaban ng tipan, panalo sila. Kapag nakalimutan nilang dalhin yung kaban ng tipan, talo sila. So kailangan nila yung presence of God. In our days right now, syempre hindi na natin kailangan ng Ark of the Covenant. The Ark of the Covenant represents the presence of God. And Jesus Christ, the grace of God, is the presence of God. Nasa puso't kalooban na po natin si Jesus nung tinanggap natin siya na Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Sa loob ng Ark of the Covenant, may mga different elements. Ito yung nasa loob as we can see on the screen. Yan. So, andyan yung container of the tablets of the law, yung 10 commandments given to Moses. Nasa loob po yun ng Ark of the Covenant. Andyan yung pot of manna. Yung manna, yun yung tinapay no, on a daily basis pumapatak at kinakain ng mga Israelites nang gagaling sa langit yung manna during that time. At andyan din yung Aaron's rod. Yung Aaron's rod, yun yung nag-miraculously budded, a sign affirming Aaron's role as the high priest. Yan. So, napaka-important din ng location at saka ng movement nitong Ark of the Covenant. And the Ark played a crucial role in events such as the crossing of the Jordan River. Doon sa binasa po natin sa Joshua chapter 3. Ayan. So, before ko i-discuss ang parting of the Jordan, ayan, the fate of the Ark of the Covenant is not explicitly recorded in the Bible, and its current whereabouts remain unknown, leading to various theories and speculations. So as of now, hindi na alam kung nasaan yung Ark of the Covenant. Pero sa panahon natin ngayon, hindi natin kailangan na magpagawa ng Ark of the Covenant para makasigurado tayo na sasamahan tayo ng Panginoon. Kasi ang Panginoon nga, si Jesus Christ, tinanggap na natin na Panginoon, tagapagligtas ng buhay natin. So lagi po nating kasama ang ating Panginoong Hesukristo. God is with us, sabi nga Emmanuel. Ayan, so yung another kailangan na factor na pag-aralan natin, yung parting of the Jordan. So itong Ilog Jordan,
ito yung mga sacerdote, mga priest na dala-dala yung kaban ng tipan. Sila lang yung qualified during that time, in the Old Testament time, na magdala ng kaban ng tipan. Kapag ginawa siya ng mga ordinary persons or people, mamamatay po sila. Yan. So this miracle recalls the earlier parting of the Red Sea during the Exodus. So nagkaroon ng repetition of the divine act that reinforces the idea of God's faithfulness and His commitment to fulfilling His promises. So malino na pinakita dyan na hindi nakadepende sa tao yung pangako ng Diyos. Kahit wala na si Moses, nagawa pa rin na mahati yung tubig kasi nga ang kailangan natin yung presensya ng Panginoon. Ang kailangan natin yung ating Panginoong Heso Kristo. Ayan. So it mirrors the earlier account of the parting of the Red Sea during the Exodus. Yan. And then this is where the Israelites, led by Joshua, they are preparing now to enter the promised land. So ang konteksto nito, namatay na si Moses, si Joshua na yung leader ng mga Israelites, and then naroon sila sa pagitan, na naroon sila sa ilang, at kailangan nilang tumawid ng isang ilog para marating yung Kainaan. Yan. So merong isang malaking obstacle, malaking balakid. They don't know how to get through it. Pero by the grace of God, nakatawid po sila. So in the same way, maaring may mga problema tayo in life. Maaring sa pamilya po natin, finances natin, sakit at karamdaman. Ayan. So kaya po natin yan mo overcome kapag kasama po natin ang presensya ng ating Panginoon. Ark of the Covenant will go before them and lead the way into the Jordan. Ayan. So ito yun, no? So ito si Joshua yung nakapula, and then ito yung mga Israelites, and then yun nga, noong lumapit na yung kaban ng tipan, bigla na lang nag-part yung Jordan. So sa Joshua 3:14-16, ito po yung reference ng verse. Sa pangunguna ng mga paring may dala ng kaban ng tipan, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani nang sumapit sa ilog Jordan. Ang mga paring may dala ng kaban ng tipan, tumigil ang pag-agos ng tubig, at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lunsod na nasa tabi ng Zaretan. Samantalang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyong ilog at nakatawid ang mga Israelita. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Yan, so they were able to cross. Amen. So dito yung significance is andun yung divine intervention. Andun yung supernatural intervention of God to His people. Amen. And then yung symbol ng transition is that the crossing of the Jordan symbolizes the transition from the wilderness wanderings to the possession of the promised land. So iyon na lang yung balakid para yung lupang ipinangako ng Panginoon sa mga Israelites ay makuha po nila. Ayan. Ito naman, ano yung theological implications ng binasa po natin? Yung binasa natin is foreshadowing of baptism. Ayan. So, hindi man isa-isa na nilublob yung mga Israelites, pero yung nangyari sa Red Sea at yung nangyari sa Ilog Jordan, so that is the picture of water baptism. Yan, sabi ng 1 Corinthians 10, 1-2, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno nung panahon ni Moses. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moses. So kaya nga, in the new covenant, tayo as Christians, nagpapabaptize tayo in water. So ang tawag doon ay water baptism. Kailangan meron kang sapat na knowledge for you to be baptized, for you to declare na si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Yan. So dun sa binasa po natin, makikita rin natin na after nilang tumawid, nagkaroon ng memorial stones. May pinagawa na memorial stones. Yan. Yung konteksto po nito, makukuha po natin doon sa Joshua 4:9. Naglagay rin si Joshua ng 12 bato sa gitna ng Ilog Jordan sa lugar na kinatayuan ng mga paring may dala ng kaban ng tipan. Naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon. So ano pong ibig sabihin ng 12 bato? Pagkatapos tumawid sa Jordan, inutusan ni Joshua ang 12 lalaki na kumuha ng mga bato mula sa ilalim ng ilog at itayo ang mga ito bilang isang alaala. Ang alaala na ito ay nagsisilbing isang nakikitang patotoo sa mahimalang intervention ng Diyos na lumilikha ng isang pangmatagalang paalala para sa mga susunod na henerasyon. Yan, so ito'y napakaganda
Amen. Kasi nga, gusto ng Lord na ma-remind ng mga Israelites na nag-cross sila ng Ilog Jordan at kailangan magtayo ng memorial stones for the Israelites to remember. Amen. So God instructs Joshua to choose 12 men, one from each tribe, and have them take 12 stones from the midst of the Jordan River. Ang purpose ng 12 stones is explicitly stated in the biblical narrative. They are to serve as a visible and lasting testimony to future generations about the miraculous crossing of the Jordan River and God's faithfulness in fulfilling His promises. So may different symbols po, may mga ibig sabihin itong ang binasa natin sa Joshua chapter 4 verse 9. Yung una, memorial and testimony. So the 12 stones symbolize a memorial, a physical and tangible reminder of a significant event in the history of Israel. Di ba usually ganun tayo kapag nakapunta tayo sa isang lugar na gusto nating puntahan, minsan kumuha tayo ng bato, ng buhangin for us to be reminded na nakapunta tayo sa lugar na yon. In the same way, ganun din ang practice ng mga Israelites during that time for them to remember yung ginawa ng Panginoon sa kanila pong mga buhay. And then, maring tatanong natin, bakit 12 stones? The 12 stones represents the 12 tribes of Israel. Ayan. So, saan po nanggaling yung 12 tribes of Israel? Ito po ay nanggaling kay Jacob. Si Abraham, ang asawa niya si Sarah, naging anak nila si Isaac. Si Isaac, napangasawa niya si Rebecca, naging anak nila si Jacob. In the long run, si Jacob pinalitan ng Panginoon. Ginawa ang pangalan ni Jacob na Israel. At ito yung mga naging asawa ni Israel, si Leah, si Silpa, si Bella, si Rachel at si Dina. Yung mga naka-color blue, si Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulon, Joseph, and Benjamin. Yun na po yung 12 tribes of Israel. So kaya ang tinayo po nila ay 12 stones para doon yun sa 12 tribes of Israel. Amen. So naintindihan po natin yung ibig sabihin po nito. Nire-remind din dito yung God's faithfulness. The act of setting up the 12 stones underscores the faithfulness of God in fulfilling His promises. Kasi ang Lord, kapag nangako, ginagawa niya. Amen. So the idea of setting up stones as memorials is not a unique to this passage. It recurs in other parts of the Old Testament. So hindi lang pala dito nangyari to. Si Jacob, yan, meron tayong tinatawag na Jacob's pillar stone. After Jacob's dream at Bethel where he saw a ladder reaching heavenward and received a promise from God, anong sabi? He set up a stone as a memorial. Sa 1 Samuel 7:12, si Ebenezer, ayan, after a decisive victory over the Philistines, si Samuel, nag-set up siya ng stone at tinawag niya itong Ebenezer. Ibig sabihin, thus far the Lord has helped us. So parang usong-uso na nagtatayo sila ng stone. Si Joshua sa 24, chapter 24 na to, nung matanda na si Joshua, again, nagtayo uli siya ng stone. And Joshua wrote these words in the book of the law of God and took a great stone and set it up there under an oak that was by the sanctuary of the Lord. So dito, ina-emphasize yung pattern ng pagsiset up ng stones as memorials para makommemorate yung significant events, encounters with God, and even the establishments of God's covenant. So ngayon, anong ibig sabihin nito sa New Testament? Kasi nasa covenant of grace na tayo, di ba? In broader theological sense, yung 12 stones can be seen as a precursor to the concept of remembrance and memorial in the New Testament. Remember the Lord's Supper, yung Holy Communion, di ba? This is where Christians partake in elements symbolizing the body and the blood of Jesus Christ to remember the sacrifice of the Lord and His resurrection. So, ang ginagawa natin sa kapanahunan ngayon, nagbi-breaking of the bread tayo para maalala natin yung tinapos na gawa ng ating Panginoon. Yung entering the promised land ay naglalarawan ng masaganang buhay na ipinangako sa mananampalataya sa bagong tipan. Ang pagtawid sa Jordan ay makikita bilang isang metaphor para sa pagpasok sa kapuspusan ng biyaya at kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Di ba nang tinanggap mo si Jesus sa Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, meron na tayong assurance na meron tayong magandang destinasyon. Kasi nga, tinanggap na natin siya na Lord and Savior ng ating buhay. Yung Ark of the Covenant naman sa bagong tipan
it represents Jesus Christ. Siya yung pinakahuling pagpapakita ng presence of God sa kanyang mga tao. Sa pamamagitan ni Jesus, ang mananampalataya ay may direct na paglapit sa Diyos at ang kanyang presensya ay umaakay sa atin sa mana ng buhay na walang hanggan. And yung miraculous intervention naman, yung paghahati ng Jordan, ay sumasalamin sa concept ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kung paano nga mga Israelites ay hindi nakadan sa Jordan, ang mananampalataya ay hindi nakakakuha ng kaligtasan. Ito ay isang banal na kaloob, libre. Hindi nararapat ang bawat isa sa atin pero malayang ibinigay sa atin ng Panginoon. At yung 12 apostles, yun din yung 12 stones. Yun din yung 12 tribes of Israel. Ito ay tinayo bilang isang alaala na kahanay ang 12 apostol sa bagong tipan. Ang mga apostol ay nagsisilbi mga pondasyong haligi ng simbahan at ang kanilang mga turo kasama ang buong Biblia ay nakatayo bilang isang alaala na nagpapaalala sa mga mananampalataya sa gawaing pagtubos ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So andyan si Simon Peter, andyan si Andrew, si James, si John, si Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, Thaddeus, Simon the Zealot, Judas Iscariot. Yan, yung memorial stones and communion sa bagong tipan, ang pagsasagawa ng komunyon ay nagsisilbing alaala na nagpapaalala sa mga mananampalataya sa sakripisyo ni Jesus sa krus. Ang mga elemento ng tinapay at alak ay sumasagisag sa kanyang katawan at dugo tulad ng mga bato sa Joshua chapter 4 na sumasagisag sa katapatan ng Diyos. So yung 5 points na gusto kong iwanan po sa atin, tandaan mo, the Lord is a faithful God. So kailangan palagi mong maalala na ang Panginoon ko palang pinaglilingkuran is a faithful God. Ang unang layunin ng memorial stones ay magsilbi bilang isang tangible reminder ng hindi natitining na katapatan ng Diyos. So nasaksihan natin si Jacob na nagtatayo ng isang haliging bato bilang isang alaala pagkatapos makatagpo ang Diyos sa isang panaginip. Ang haliging ito ay nagsilbing isang testamento sa ginawang tipan na nagpapaalala kay Jacob ng mga pangako ng Diyos. Sa katulad na paraan, ang memorial stone sa tabi ng ilog Jordan ay nagpapaalala sa mga Israelites ng katapatan ng Diyos sa pag-akay sa kanila sa hating tubig. Yung point number 2 is about witnessing God's miracles. Yan, ang memorial stones ay tumatayo bilang mga saksi sa mahimalang mga intervention ng Diyos sa buhay ng kanyang mga tao. Si Samuel ay nagtayo ng isang bato na tinatawag na Ebenezer na nagsasabing hanggang ngayon ay tinutulungan tayo ng Panginoon. So i-claim mo yan, hanggang ngayon tinutulungan tayo ng Panginoon. Ang batong ito ay minarkahan ng isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng Israel na nagpapaalala sa kanila ng pagliligtas ng Diyos. Ang mga bato sa tabi ng Jordan ay nagpapatotoo din sa mahimalang pangyayari sa pagtawid sa ilog sa tuyong lupa. Point number 3, this is also important, passing down the faith. So mahalaga yung mga salita na ating napakinggan, sineshare din natin sa iba. Kaya ang ambisyon ng ating church, love God and love others. Yan, pagpasa ng pananampalataya mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Itinuro ni Moses sa mga Israelites na masigasig na ituro ang mga utos ng Diyos sa kanilang mga anak. Ang mga bato sa tabi ng Jordan ay naging isang pantulong sa pagtuturo na nag-udyok sa mga susunod na henerasyon na magtanong tungkol sa kahulugan ng mga ito at pinahintulutan ang matatanda na isalaysay ang makapangyarihang mga gawa ng Diyos. Point 4, overcoming forgetfulness. Yan, tayo as Christians mahalaga patuloy nating naalalang tinapos na gawa ng Panginoon. Tayo kasi as tao, may posibilidad talaga tayo na makalimot. At yung memorial stones ay nagsisilbing depensa natin laban sa spiritual amnesia. Awit 78 verse 4 ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagsasabi sa susunod na henerasyon na mga kapuri-puri na gawa ng Panginoon. Ang memorial stones ay nagsisilbing isang tiyak at matibay na paraan upang labanan ng pagkalimot, tinitiyak na mga patotoo ng kabutihan ng Diyos ay hindi mawawala sa paglipas ng panahon. At point number 5, syempre, kung naunawaan mo na mahal ka ng Diyos, ang ating gagawin is being grateful to God. We will worship the Lord, di ba? Ang memorial stones ay nagkukultivate ng puso ng pasasalamat at pagsamba. Kung paanong sumayaw si David sa harap ng kaba ng tipan sa 2 Samuel 6:14-15, ang mga memorial stone ay nag-uudyok sa atin na tumugon na may pagkamangha at pagsamba kapag pinag-iisipan natin ang katapatan ng Diyos. Sila ay nagiging isang lugar ng spiritual na pagmumuni at pasasalamat.
So malapit na tayong matapos. Sa conclusion, nilagay ko dito, ang memorial stone sa tabi ng Jordan River ay sumasagisag ng higit pa sa isang makasaysayang pangyayari. Ang mga ito ay kumakatawan sa isang walang hanggang alituntunin ng pag-alala, pagpapatotoo at pagpapasa ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng mga halimbawa sa Bible, nakikita natin na ninanais ng Diyos ang kanyang mga tao na lumikha ng mga tangible reminders ng kanyang katapatan na tinitiyak na mga patotoo ng kanyang mga gawa ay umaalingaw-ngaw sa mga henerasyon. So Joshua 3 to 4, nasaksihan natin ang isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng Israel, isang panimula sa katuparan ng mga pangako ng Diyos sa lupang pangako. Sa pamamagitan ng hermeneutic lens, maaari tayong gumuhit ng mga connection sa bagong tipan ng biyaya. Nakikita sa parting of Ilog Jordan, isang foreshadowing ng kaligtasan at masaganang buhay made available to believers through Jesus Christ. Kung paano ang mga Israelites ay naglagay ng mga batong paalala, tayo rin ay may nakikita mga paalala ng biyaya ng Diyos na ang pinakaalala ay ang krus ni Kristo. So yun yung reason behind. Bakit kailangan may symbol ng cross? For us to remember what the Lord Jesus Christ did for us in the cross. So paano natin siya ma-apply? Ngayon, isaalang-alang natin ang mga memorial stones sa ating sariling buhay. Anong mga tangible reminders ang maaari nating itatag upang gunitain ang katapatan, mga himala at mga intervention ng Diyos? Maring ito ay sa pamamagitan ng pag-journal. So isulat mo yung naalala mo, natutunan mo pangako ng Diyos para sa iyo, devotion mo, isulat mo. Pag-set up ng isang physical na marker or paglikha ng mga tradisyon na tumuturo pabalik sa kabutihan ng Diyos. Habang nagtatayo tayo ng sarili natin mga memorial stone, naway magsilbi itong mga beacon ng pag-asa na nagpapaalala sa atin at sa mga susunod na henerasyon na hindi nagbabagong katapatan ng ating Diyos. So before ako mag-end, may gusto kong i-share na related din dito. Ayan. So actually pinost ko siya, ginawan ko siya ng post para hindi ko talaga siya makalimutan. Ayan. Shinare ko to I think kagabi lang. Ayan. So nag-devotion ako noong 2 days ago. So this about Friday, January 12, 2024. Then ito yung na-devotion ko, Hebrews 6:9 to 12. And then eto na nga, basahin ko yung ginawa ko para mas maintindihan natin. Pinamagatan ko tong paglalagay ng memorial stones, isang kwento ng pananampalataya sa social media. So ito po ay personal experience ko. Noong January 12, 2024, Friday po yun, nagkaroon kami ng dinner meeting na magkakapatid sa Romantic Baboy. So 4 kami magkakapatid, 3 kaming lalaking magkakasunod din, bunso namin si Princess. Pagkatapos nito, nag-decide kami ni Princess ang aking bunsong kapatid na babae na magkape sa Lindy Cafe plus Resto Bar. So yun yung kanina kong pinakita. Nag-picture pa kami sa loob ng coffee shop kung saan ang background ay kape. Nung gabi, nag-devotion ako at inilid ako ng Panginoon sa Bible verse na Hebrews 6:9 to 12. Ipinost ko ito sa Facebook kasama ang background ng coffee shop. So yun yung pinost ko kanina na shinare ko rin sa inyo na 2 days ago na. Kinabukasan, January 13, 2024, Saturday na ito, nagpunta kami ng buong pamilya sa Campo Longgubat Waypool Resort para sa isang family bonding activity bago umalis ang kuya ko patungong Saudi. Kanina pala inhatid ko na si kuya sa airport. Habang pauwi kami sa Barangay Talisay, Lipa, Batangas, yan, may nakita kami na kainan dito. Nagkasundo kami na mag-street food at magkape. Napansin ko na ang pangalan ng coffee shop ay Hebrews 6:11. Kaya tinanong ko si kuya, yung binilhan namin ng kape, kung siya ay Kristiyano. And then, nung umuwi na kami ng bahay, dinasabay na ako, naalala ko na nung January 12, 2024, Friday to, nag-devotion ako. At ang verse na nilid ako ng Lord ay Hebrews 6:11. Kapareho ng pangalan ng kanyang shop, coffee shop. At ipinost ko ito sa Facebook. Naisip ko na mag-chat kay kuya at sabing malitang mundo at pareho sa devotion ko ang pangalan ng coffee stall niya. Sakto't naghanap ako ng coffee shop para sa isang birthday celebration. Sa parehong gabi, nag-prepare ako ng aking preaching para sa January 14 na may temang memorial stones. Batay sa Joshua 4:21 to 22, ito yung tinuro ko rin sa inyo tonight. Sa verse na ito, sinabi sa bayang Israel na ipaalam sa kanilang mga anak ang kahulugan ng mga bato na ito na naglakad ang bayang Israel sa tuyong lupa
ng tawirin ng Ilog Jordan. Na-remind ako ng Panginoon na i-share sa pulpit ang aking karanasan na may kaugnayan sa aking preaching sa araw na yon. Sa paghahanda ko para sa aking preaching sa January 14, 2024 na may temang Memorial Stones mula sa Joshua 4:21 to 22, napagtanto ko ang kahalagahan ng paglalagay ng mga tala o alaala ng mga pagkilos ng Diyos sa ating buhay. So, kailangan sinusulat mo talaga siya. Noong January 12, 2024, matapos ang aking devotion, ipinost ko ito ang aking natanggap na gabay mula sa Lord batay sa Hebrew 6:9-12 sa aking Facebook. Napagtanto ko na tulad ng ginawa ng bayang Israel sa Joshua 4:21-22 kung saan iniutos sa kanila na ipasa sa kanilang mga anak ang kahulugan na mainilagay na bato sa ilog, ganito rin ang aking nais gawin sa pamamagitan ng aking pag-post sa social media. Nais kong iparating sa iba ang mga tagpo ng biyaya at pagkilos ng Diyos sa aking buhay at ng iba pang mga kapatid upang maging inspirasyon at paalala sa kanilang buhay ng pananampalataya. Ito ay isang paraan ng pagtatayo ng memorial stone sa larangan ng teknolohiya bilang alaala sa mga karanasan at biyayang handog ng Diyos. Amen. Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat o God sa gabing ito. Salamat sa mga salita na aming napakinggan. Salamat sa malayang pagkilos mula ng Espiritu. Alam namin na kayo pong nagturo sa amin, Lord God, at kayo ang patuloy na mangungusap po sa amin. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.